paniniwala nila sa kasalanan ay choice at disobedience to the law of God. So, yung paglabag lang. So, hindi sila naniniwala na ang kasalanan ay meron ding nature or sinful nature din. Ano po? So, ngayon, antayin natin umayos yung... Yan, nice na. So, ngayon, ay gusto ko ipakita sa inyo, mga kapatid, na ang ilan sa mga prominenteng LGT ngayong 21st century na mga writer ay sina Kevin Poulson, Larry Kirkpatrick, na kung saan ay papakita ko yung mga libro na kanilang isinulat at kung ano yung kanilang paniniwala. Para sa kanila kasi, ang tao ay naging makasalanan by choice. Man is born with tendency to sin and weakened by sin, and they are born neutral. Para sa kanila, neutral ang tao at naging makasalanan lang nung ito ay nakapili na gumawa ng kasalanan. Ito yung libro na isinulat ni Larry Kirkpatrick. Ang title ay Cleanse and Close. Sabi dyan, sa page 30 hanggang 31, we are not born guilty, but ready to become guilty. We are not born with sin, but ready to sin. We are not born straying, but ready to astray. From the first fall in Eden, the power of evil became closely identified with our human nature. But we are condemned only for our own disobedient choices, our own sin. So tayo daw ay naging condemned lamang or nakondena tayo dahil sa ating mga pagpili. Ito naman, sabi ni Kevin Poulson sa kanyang libro, Last Generation Theology, that human beings become sinners by choice, not by merely being born with a fallen nature. Ano pa ang sabi? Because of the damage to the human genetic stream, we are born with weaknesses and tendencies to evil. We receive neither sin, nor guilt, nor condemnation from someone else's fall, but we are thrust into a situation where we need the healing that only Jesus, the great physician, can provide. So, ano paniniwala ng LGT? Sa kanila, we are sinner by choice. We receive no condemnation from the sin of Adam. Yan yung kanilang paniniwala. Pero, ang view ng LGT is actually contradictory sa inspired word ng Panginoon. Ano ang sinasabi sa atin ng Biblia? Pansinin niyo po Romans chapter 5, verse 18 to 19. Kasi sa kanila, hindi tayo condemned. Na-condemn lang tayo nung nagkasala na tayo, nung pumili na tayo. Pansinin niyo ang sabi ng Bible. Yes, Adam's one sin brings condemnation to everyone. Ano daw? Yung kasalanan ni Adan nagdala ng condemnation sa lahat. Ano? But Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God and new life for everyone. 19. Because one person disobeyed God, many became sinners. Pansinin nyo yung word dito na many at everyone, yan po ay pareho po ng meaning yan pag tinignan natin sa Greek. Ano po, play of words lang yung ginamit dyan. So, dito, pansinin nyo, because one person disobeyed. Ilang tao ang nag-disobey sa Diyos? Isa lang. Pero, many became sinners. So, sa ibang translation yan ay all became sinners. But because the other person obeyed God, many will be made righteous. Pansinin nyo iba doon sa statement nung dalawang libro. Kasi sabi nung dalawang libro, balikan natin, we receive neither sin nor guilt nor condemnation. Pero ang sabi ng Bible, many became sinners and yung kasalanan ni Adan brings condemnation for everyone. So, direct contradiction na kaagad sa divine word ng ating Panginoon. Kaya dito, baka sabihin nila, yung many at all magkaiba. Actually, biblical exegetical studies, pinapakita nito na yung many and all sa verse na ito,
ginagamit siya interchangeably, palitan. Ano po? Kaya nga, sa ibang talata, gaya ng Mark, ginamit doon yung many at yung all. Naiisa lang ang ibig sabihin, para sa lahat. Ano po? Ngayon, nakuha natin ito. The problem of sin, kapag ang sin ay choice lamang, may malaking problema dyan. Bakit? Kasi, kung ang kasalanan ay dinedefine as solely a matter of choice, then ang tao may kakayahan siya na makasunod sa Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang will. Ibig sabihin, nung pinanganak ka, pwede ka na hindi magkasala since birth kung pipiliin mo lang talaga mula bata ka ay ang sumunod sa Diyos. May kapangyarihan sana ang tao. Pero, sa ating pong fallen state, makasalanang likas, hindi tayo makakapag-render ng obedience. Hindi natin kaya yon. Kaya nga, sabi rito, in our fallen state, men cannot render obedience, nor even will to obey. Hindi, kahit yung i-will natin, yung gustuhin natin, yung gusto kong bumait, di ba? Hindi mo magawa. Kasi yung ating natural inclination, naka-towards tayo sa kasalanan. Di ba? Kaya nga minsan, pag may napulot kang wallet o kaya nalaglag na pera, pag sabihin natin 5 piso lang, baka minsan ayaw mo nang sabihin eh. 5 lang naman yan eh. Di ba? Pero kapag mayroon ka pang 5, sabihin mo, naulog. Pero paano pag 500? Diba? Minsan ganun eh. Diba? Isisimli kang ganyan. Aapakan mo pa. So, kapag tayo ay iniwanan ng Diyos na tayo lang, walang tulong niya, ang hindi maiiwasang resulta nito, magkasala tayo. Kaya nga, sang-ayon ka sa Bible at sang-ayon kay Ellen G. White, ang kapangyarihan para makasunod sa Diyos ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Pag binasa niyo Ephesians chapter 2, verse 1, patuloy yon. Sabi doon, we are children of wrath. Anak tayo ng kagalitan. Ano? Sabi pa nga ni Jesus, kayo ay sa inyong amang diablo. Di ba? Pansinin natin ang sinabi ni Ellen White sa Steps to Christ. It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin in which we are sunken. Imposible daw sa ating sarili na tayo makatakas dun sa kumunoy ng kasalanan. Our hearts are evil and we cannot change them. Education, culture, the exercise of the will, human effort, all have their proper sphere but they are powerless. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kasi choice lang. Kasi nga wala kang choice dito eh. Kundi magkasala talaga. Ayun yung ano mo, yun yung iyong natural tendency. They may produce an outward correctness of behavior. Pwede ka palang magpakita ng outward correctness of behavior. Pakitang ano ba? Pakitang tao. Parang yung mga Pariseo, di ba? Sinusunod nila ang kautusan. Nananalangin sila nang nakatingala pa sa langit. Maganda silang manamit, magsalita. But they cannot change the heart. They cannot purify the springs of life. There must be a power working from within, a new life from above, before men can be changed from sin to holiness. Dapat may kapangyarihang labas sa'yo. May kapangyarihan na nagmumula sa Diyos na magbabago sa loob mo para ikaw ay malipat mula sa kasalanan tungo sa kabanalan. The human will, sabi ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 176, the human will, left to itself, is not able to choose what is good and resist evil. Without the transforming grace of Christ, man's will is powerless to choose right. Because the mind, sabi ng Bible, set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so, and those who are in the flesh cannot please God. Di ba? Kasi mahina yung katawan nating laman. Mahina yung ating nature. Mahina tayo. Kaya kung wala ang tulong ng Diyos, hindi natin mapipili na gumawa ng mabuti. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang kasalanan hindi lang by choice. Nasa nature din natin. Nasa likas natin. Mamaya, tatalakayin natin yan.
Ngayon, ito pa yung ilan sa mga maling doktrina ng LGT. Ang LGT naniniwala na ang sin of ignorance or unintentional sin ay hindi talaga sin. LGT's view on sin of ignorance or unintentional sin para sa kanila ay ito ay hindi mo kinakailangang hingan ng patawad. Yung kasalanan na hindi mo alam na kasalanan pala, kahit hindi ka daw mag-sorry sa Diyos, okay lang yon. Magiging guilty ka lang kapag alam mo. Pansinin nyo ha, hindi po ako nag-iimbento. Ang sabi ni Kirkpatrick sa kanyang aklat, sins of ignorance, sins we cannot repent for, hindi daw tayo makakapagsisi, or even meaningfully confess something we don't know is wrong, the Bible is clear that we are not held accountable for such sins. Hindi daw tayo accountable sa bagay na yan. Neither sins of ignorance nor the effect of sin incur guilt or condemnation, and they do not require repentance, confession, or forgiveness. These responses apply only to sins for which we are guilty. So, pagdating niyan ay mas maganda na wala kang alam. Kasi hindi ka pala accountable doon, di ba? Okay na, ba't niyo pa kami aaralan? Baka magalit pa sa iyo yung tao, no? Kasi pinangaralan niyo patuloy kami. Dapat wala kaming kasalanan eh. Di ba? Pero ang sabi ng Bible, sabi ng Bible Leviticus 5. Leviticus 5 verse 17 to 18. Suppose you sin by violating one of the Lord's commands. Halimbawa daw, nagkaroon ka ng kasalanan. Even if you are unaware of what you have done, you are guilty. Kahit pala hindi ka aware doon, guilty ka. Hindi mo po pwedeng sabihin na, Lord, hindi ko alam yan, wala akong kasalanan dyan, labas ako dyan. Hindi pala pwedeng ganon. Kasi kahit na hindi ka aware, you are guilty and will be punished for your sin. For a guilt offering. Kaya nga meron silang guilt offering eh. You must bring to the priest your own ram with no defects, or you may buy one of equal value. Through this process, the priest will purify you from your unintentional sin. Pinapatawad pa rin yung unintentional sin, making you right with the Lord, and you will be pinapatawad pa rin. Kahit unintentional yan. Kahit unintentional yan, ihingi mo ng tawad. Sa practice nila noon, kahit hindi mo alam, magdadala pa rin sila ng tupa for guilt offering. Kasi guilty ka pa rin doon kahit hindi mo alam. Kaya nga sabi ng Psalms 19 verse 12, who understand his errors or omission? Sino nakakaalam ng kanyang kasalanang hindi niya alam? Acquaint me of hidden faults. Ang sabi sa Psalms 19 verse 12. Ano ang sabi ng Bible commentary natin? Hindi po ako nagsasarili ng aral. Sabi ng Bible commentary, Jesus stands before the Father, continually offering the merits of His atoning blood in behalf of the sinner. All who will come with confession, repentance, will find pardon. He will forgive their sins of ignorance and their transgressions of His law. Di ba? Ang Panginoon daw ay magpapatawad sa iyo. Sangayon saan? Bible commentary ng Seventh-day Adventist. Kaya ako po, I encourage everyone to read yung atin pong mga aklat. Halimbawa na lamang itong ating fundamental beliefs. Mas maganda na dito natin ipase yung ating doctrine kaysa pupunta tayo sa ibang mga aklat na hindi naman official na libro ng Seventh-day Adventist. Ano pa? Sabi pa rito, Leviticus 4, the provision made for the sin offering showed that there was forgiveness for sins of ignorance. But that sins were still sins. Kahit yan daw ay ignorance, hindi mo alam yan, unintentional yan, hindi ka aware dyan, kasalanan pa rin yan at kinakailangan ng dugo upang ito ay mapatawad. Ano po? So ngayon, ano pa? Ano yung sinasabi naman ni Larry Kirkpatrick? Sin is not a state. Hindi daw ito kalagayan. Hindi daw ito nature, kundi transgression of the law. Sabi niya dito, ganito. Sin is not something that comes to us by heredity. It's not a state of being. Sin is the transgression of the law. Yan ang paniniwala nila. Ang kasalanan daw ay hindi state of being.
Ito naman, si Dennis Priby. Sabi ni Dennis Priby, sa number 3, pag binasa nyo itong kanya, sa website ko siya nakuha, sabi sa kanyang website, sin can become personal guilt only after light awareness comes to the conscience. Magiging kasalanan lang yan pag naintindihan mong kasalanan. Pero kanina, sa talatang binasa natin, kahit unintentional yan, kahit ignorance ka pa dyan, kasalanan pa rin yan. So, ito yung talata na ating binasa kanina. Hindi ko nababasahin kasi nabasa naman na natin to kanina. Na yan ay guilty ka pa rin dyan sa bagay na yan. Kaya kahit si Dennis Priby, mali yung kanyang pangunawa patungkol sa kasalanan. Number 5 na statement niya, if sin is by nature, which means that it is constant sinning. Sa kanya kasi, ang isipan ni Dennis Priby, pag sinabi nating meron tayong sinful nature, tuloy-tuloy tayong nagkakasala. Alam nyo, mali po yun. Kasi, ang pagkakaroon natin ng sinful nature ay hindi nagsasabi na tayo ay patuloy na nagkakasala. Ang ibig sabihin nun, tayo ay nasa katawang ito na ang hilig natin, yung ating kiling natin ay papunta sa kasalanan. Ibig sabihin, meron tayong malaking tendency na magkasala. Propensity to commit sin. Kaya mali yung understanding na ito. Ibig sabihin yan, meron tayong bent toward evil dahil sa ating kahinaan at karupukan. Kaya ito yung dilema ng LGT. Kung ang kasalanan ay transgression lamang sa kautusan, paano nila sasagutin yung sinabi ni Ellen White? Sabi ni Ellen White, it is not the greatness of the act of disobedience that constitutes sin. Hindi lang daw yung paglabag o yung hindi mo pagsunod ang bumubuo sa kasalanan. Kung transgression lang yon, anong ibig sabihin nito? Hindi nga lang daw yun ang bumubuo sa kasalanan But the fact of variance from God's express will in the least particular, for this shows that there is yet communion between the soul and sin. The heart is divided in its service. There is a virtual denial of God, a rebellion against the laws of His government. Ano pa ang sabi? The Bible actually gives another meaning of sin. Romans chapter 14, verse 23. Sabi ni Paul, whatsoever is not of faith is sin. Hindi lang yung paglabag mo, kasi pwedeng sumusunod ka sa utos, pero hindi bukal sa puso mo, kasalanan pa rin yun. Kaya whatever is not of faith is sin. Kaya sabi ni Ellen White, without faith, it is impossible to please God. For whatsoever is not of faith is sin. The faith that is required is not a mere assent to doctrines. It is the faith that works by love, that purifies the soul. Humility, pansinin niyo sabi ni Ellen White humility, meekness, and obedience are not faith, but they are the effect or fruit of faith. Ibig sabihin, kahit ikaw pala ay mukhang mapagpakumbaba, o pwede palang nagkakasala ka kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Ano pa? It is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin, which we are sunken. Ito, basahin ko na lang yung may highlights para mabilis tayo. They may produce an outward correctness of behavior, but they cannot change the heart. Kahit gaano ka mukhang ka-perfect na tao, pero sa loob pala ng puso mo ay iba, hindi pa rin yun. Kasalanan pa rin pala yun. Kaya ang kasalanan is more than an act of transgression. Ito rin po ay likas natin. Kaya ang sabi mamaya babasahin natin yung isang talata sa Psalms. Sabi ni David, I was born sinner. Sabi ni David. Ngayon, ang sabi rito, we are made sinners because of disobedience of Adam. Tuloy na natin. Sabi ni Ellen White, but Adam failed to bear the test. And because he revolted against God's law, all his descendants have been sinners. Di ba? Imagine mo, kung descendant tayo ni Adan, sangayon kay Ellen White, tayo ay naging makasalanan. Hindi dahil sa napili mo, nakalabag ka na kagad, kundi yan yung ating nature. Pansinin niyo yung talata. Psalms 51 verse 1, for I was born a sinner. Yes, from the moment my mother conceived me. Psalms 58 verse 3, these wicked people are born
Sinners, even from birth, they have lied and gone their own way. Sabi ni Ellen White, Adam's sins definitely cause his posterity to be born with inherent propensities of disobedience. Ano pa ang sabi ng Bible? Mula sa puso, nagmumula ang masamang kaisipan. Di ba? Kaya nga ang kasalanan, hindi yan nagmumula sa paggawa mo na kaagad. Laging nagsisimula sa puso yan. Kasi kung ano ang nilalaman ng puso mo, siyang makikita sa gawa mo, siyang lalabas sa bibig mo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Di ba? Kung ano nasa puso mo, hindi yung kung ano lang yung nagawa mo, yun na yun. Kasi po pwede kang makapandaya. Kasi kaya ang sabi ni Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ang sabi ni Ellen White, we must remember that our hearts are naturally depraved and we are unable of ourselves to pursue a right course. Ano pa? Ito yung matindi. Romans 7. Ito yung hindi masagot ng mga LGT. Ano po, nagkaroon ako ng debate niyan siguro last September or October. Nakikita niyo po yun sa YouTube. Ang tanong ko ay, kung ang kasalanan ay paglabag lang, bakit dito may kasalanang nakatira sa tao? Pansinin niyo for I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Sabi ni Paul, yung ginagawa kong mabuti, hindi ko magawa. Yung masama na ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Ngayon, hindi na ako yung gumagawa, kundi yung kasalanan na tumitira sa akin. Kung ang kasalanan ay disobedience lang talaga, gawa lang talaga, bakit may kasalanang tumitira? Nakuha natin. Kaya sin is not only an act of disobedience, but a state. Nature din natin. Kaya tayo ay merong sinful fallen nature. Eto pa, sabi ni Ellen White, his nature became evil. Sa baba, sa gitna, there is in his nature a bent to evil. Sa pinakababa, human nature was corrupted. Kaya hindi lang gawa. Maging yung ating nature. Lagpasan na natin, medyo marami tayong prepare. Ibig lang sabihin nito, both Ellen G. White writings and biblical revelation nagpapatunay na yung reality ng kasalanan, ito ay more than an act. Hindi lang yung ginagawa mo. Kaya nga ang salvation natin holistic . Hindi ka lang ililigtas sa iyong gawa, kundi ililigtas ka, ikaw ay i-restore. Kaya meron tayong restoration na tinatawag. Papanumbalikin tayo sa tama nating kalagayan. So sa liwanag ng mga ebidensya na nakita natin sa Biblia at sa sulat ni Ellen White, ay makikita natin na ang kasalanan is more than an act of transgression, it is also a state.